Morgana POV, ang bigat ng dibdib ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil nagpadala ako sa nararamdaman ko at tumakto ako sa harapan ni Thunder ng ganoon. Dapat pala ay kinimkim ko lang ito sa dibdib ko itong sakit para hindi naman ako magmukhang kaawa-awa. Akala ko'y magkakilala lang si Thunder at ang babaeng yon na tinawag nitong attorney sa party. Pero mukhang hindi pala basta ito magkakilala. Mukhang may mas malalim pag-ugnayan ng mga ito. Naramdaman ko ulit ang pagkirot ng dibdib ko sa sakit. Sobrang nasasaktan ako ngayon. Nung una ay humihingi pa sa akin ng tawad si Thunder at sinusubukang magpaliwanag. Pero mukhang nagsawa na ito dahil hindi na ako nito kinakausap. Nang magpaalam ako sa kanyang uuwi ako ay tumango lang ito at hindi man lang ako tinanong kung bakit. Birthday ko pa naman ngayon pero ang lungkot-lungkot ko. Agad akong nagbayad sa taxi nang makababa ako. Malayo pa ako sa bahay namin kaya nagpaskil ako ng ngiti sa labi ko. Gusto kong makita ni nanay na masaya ako sa araw na ito. Magpapanggap na lang ako na okay ako kahit sa loob-loob ko'y ang bigat ng dibdib ko. Pagdating ko sa bahay kumatok ako. Paani nakalak at hindi ito mabuksan kahit na may gamit akong spare keys. Happy birthday Morgana! Napatalon ako sa gulat na may sumigaw sa likuran ko. Si nanay kasama si Thunder at si Melay. Silang tatlo ay mayroong birthday headband sa ulo. Nagsimulang mamulang mata ko. Gusto ko mang pigilan ang sarili ko na wag umiyak kay bigo ako. Sa buong buhay ko ay sanay akong kami lang ni nanay ang nagse-celebrate ng kaarawan ko. Tuwing birthday ko ay wala kaming handa maliban sa pansit. Bukod kasi sa pampahaba daw ito ng buhay, ay ito lang din ang kaya ni nanay. Happy birthday anak! Ipinagpapasalamat ko na ikaw ang naging anak ko. Napakabuti mo anak. Ni minsan hindi ako nagsisi na iluwal kita sa mundo. Ikaw ang naging lakas ko at ang tanging kayamanan ko. Patawad anak dahil naging ina mo ako. Wala man lang akong naibigay. Bukod sa pagmamahal ko, yumakap sa akin si nanay at niyakap ako ng mahigpit. Parang gripo sa pagtulong luha ko. Hindi ko mapigil ang gantihan si nanay ng yakap. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko sinasabi kay nanay ang pambubuli sa akin noon sa school. Ayaw ko kasi na mas lalo nitong sisihin ang sarili. Dahil sa mahirap naming pamumuhay. Kaya sinarili ko na lang ang lahat ng pangungutya nila sa akin. Happy birthday Morgana! Wish ko para sa'yo ay bigyan ka ng magandang future ni Lord at mabuting lalaking mamahalin. Niyakap din ako ni Melay ng mahigpit. Sana ay noon pa kita nakilala para nadamay na kita sa lahat ng hirap mo. Naiyak naman ako. Salamat din Melay. Kasi kahit ayaw sa akin ng lahat ay pinili mo pa rin ako na maging kaibigan. Maging si Melay ay naiyak na rin sa sinabi ko. Tumingin ako kay Thunder na nakatayo sa harapan ko. May hawak siyang cake na may mga kandila. Hipan mo ng mga kandila and make a wish. Mali mo matupad ang mga hiling mo. Pinahid kong luha at tumitig sa kanya. Isa lang naman ang hiling ko. Yun ay mahalin mo. Sabi ko sa isip ko habang nakapikit. Nang dumilat ako ay nakatitig pa rin si Thunder sa akin. Happy birthday Morgana. I hope I made you happy. Sinabi sa akin ni nanay na gusto mo at paborito mo ang pansit kaya pinaglutuan kita. Pero dahil special ang araw na ito ay hindi lang ang mga itong matatanggap mo. Yumukod si Thunder sa harapan ko at nilahad ang palad sa akin. Isasayaw ka rin ng pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Narinig ko na nabulunan si Melay sa sinabi ni Thunder at bumulong-bulong. Nang magkapatid nga silang dalawa. Hays, ang yayabang. Nahiya akong tumingin kay nanay. Anak, huwag mong paghintayin si Thunder. Abay siyang nagluto ng lahat ng pagkain nandito para sa'yo. Ang gusto pa niya isang hotel ganapin ang kaarawan mo. Pero alam ko namang ayaw mo sa ganong lugar at mas mag-enjoy ka rito. Kaya sinabi ko sa kanya na dito na lang tayo mag-celebrate sa bahay. Kung ganoon, hindi talaga pumasok sa opisina si Thunder. Nagluto pala ito dito at kunwari lang ay umuwi. At saka ako inunahan na magpunta dito. Hindi ko na naman mapigilan ng maiyak. Galit ako sa kanya. Pero dahil sa ginawa niya ngayon, inatunaw ang galit ko. Na-appreciate kong effort niya para sa akin. Sino ba naman kasi ako para pag-effortan ng isang Thunder del Rio? Nang tanggapin ko ang kamay niya ay sumayaw kami sa gitna. Bigla'y lumiwanag ng gustong paligid. Saka ko lang nakita na halos lahat ng mga kapitbahay namin ay nakatingin sa amin. Kahit maraming mata na nakatingin sa amin ay wala akong nadamang hiya. Hindi itong una namin sayaw pero pakiramdam ko ay ito pa rin ang una. Ngayong gabi ay natupad ang pangarap ko na mag-celebrate na may kasayaw na isang prinsipe, katulad sa nababasa ko sa mga fairy tale. Shh!
Hindi dapat umiiyak ang magandang prinsesang tulad mo. Pinahid ni Thunder ang luha ko. Ang sarap pakinggan na sinabi niya sa akin. Prinsesa daw ako? Alam ko hindi ko dapat isingit ito ngayon. Morgana, nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Wala kaming relasyon ni Jean. Pinaliwanag sa akin ni Thunder ang lahat. May katibayan pa ito't kuha ng buong footage ng CCTV. Tuluyan na nawala ang duda ko. Nagsasabi pala siya sa akin ng totoo. Morgana, alam kong gago ako noon. Babaero at walang pakialam sa ibang tao, but when I met you, I changed. Nalaman ko mga mali ko at natuto ako sa mga yon at dahil din sa'yo ay nagawa kong ituwid ang mga mali ko at nagawa kong baguhin ang sarili ko. Tumingin si Thunder na puno ng emosyon ng mga mata sa akin. Nung unay naintriga lang ako sa'yo. Hindi ka mawala sa isip ko. Akala ko'y mawawalang pagiging curious ko kapag nakasama kita sa isang bahay at mawawalan na ako ng interes sa'yo. But I was wrong. I'm sorry Morgana, but I fell in love with you. Napasinghap ako at napaawang ang labi ko sa lapis na pagkabigla. Agad na nagunahan sa pagtulong luha ko. Luha ng kaligayahan ito't hindi ng lungkot. At ang sunod na sinabi sa akin ni Thunder hindi ko inaasahan. Will you be my girlfriend for real, Morgana? Ayoko ng short time period lang. I want our relationship to last forever. Pumapayag ka na maging nobya ko at magiging asawa ko balang araw? Nakagiting tumango ako habang umiiyak. Yes, Thunder. Pumapayag ako na maging nobya mo. Sagot ko sa kanya. Sa tuwa niya ay niyakap niya ako at mahigpit. Parehong puno ng saya ang puso namin. Sana hindi na matapos ang masayang sandali naming ito. Dahil ang sandaling ito, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Dahil mahal ako ng lalaking mahal ko. Sobrang saya ko dahil hindi na peke ang relasyon namin ngayon ni Thunder. Araw-araw ay dama kong pagmamahal niya sa akin. Wala siyang ginawa kung hindi suyuin ako. Sabi nga nito ay liligawan niya ako ng formal kahit kami na. Salamat Thunder. Pasalamat ko sa kanya na abutan niya ako ng bulaklak. Sabi ko naman sa'yo ay tama na eh. Tingnan mong kondo mo, malapit na mapuno ng mga bulaklak. 2 buwan na matuloy na lumipas tapos ng agreement naming dalawa. Pero heto't masaya kaming nagpapatuloy sa relasyon namin. Kasalanan mo yan Han. Hindi mo kasi tinatapon ang luma kong binibigay. Iling-iling na sabi nito sa akin na ikinairap ko sa kanya. Bakit ko itatapon? Ibinigay mo sa akin lahat ng ito. Sa totoo lang, sinubukan kong sundin ang sinabi niya sa akin pero hindi ko talaga kaya. Bukod sa nangihinayang ako ay gustong-gusto kong mga bulaklak na nakikita sa umaga. Hindi ako magsasawang titigan ang mga ito dahil galing ang lahat ng ito sa kanya. Kumuha si Thunder ng isang pirasong rosas at saka inilagay sa tenga ko. Ang ganda talaga ng nobya ko. Kaya ganado ako palagi na magtrabaho at umuwi ng maaga eh. Naghihintay kasi ang Diyosa ko. Namulang pisngi ko dahil sa pagpuri niya sa akin. Araw-araw naman niyang sinasabing mga ito sa akin pero hindi pa rin ako masanay. Che, hindi mo na ako kailangang bulahin no. Gusto mo nang nautuin ako na huwag umalis dito eh. Nagpaalam na kasi ako kay Thunder na alis na dito at babalik na sa bahay namin. Si nanay kasi tumawag at sinabing namimiss na niya ako. Hindi ko naman matiis si nanay lalo na't naramdaman kong nagtatampo ito sa akin dahil hindi na ako muling nakauwi sa amin. Han, please, think about it. Hinalikan ni Thunder ang noo ko. Paano naman ako dito? Alam mo naman na ikaw ang happy pill ko. Kapag umalis ka, hindi ako mapapakali sa office dahil sa kakaisip na baka mayroong ibang lalaking kumukuha sa atensyon mo. Ikaw talaga? Mahina ko siyang hinampa sa dibdib. Natatawa ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko akalain ng isang Thunder del Rio ay marunong palang magselos. Huwag kang mag-alala dahil ikaw lang naman ang mahal ko. Saka bakit titingin pa ako sa ibang lalaki? Ang perfect mo kaya? Pinisil kong pisngi nito. Kaya hindi mo kailangang mangamba na may lalaking makakakuha ng atensyon ko. Dahil sa'yo lang ako. Han, ikaw lang ang mahal ko. Nakita ko na napalunok si Thunder habang namumula ang tenga. Alright, kung yan talagang desisyon mo ay wala na akong magagawa. Pero wag mo kong pagbabawalan na puntahan ka sa inyo araw-araw ha? Natawa ako ng malakas nang umuso si Thunder na parang bata. Halatang nagtatampo ito. Okay, pwede mo akong dalawin araw-araw. Nang marinig niya sinabi ko'y nagliwanag ang mukha niya tuwang-tuwang niyakap ako tinalikan sa labi. Dahil pareho na kaming gutom ay naghanda ako ng lulutuin ko. Habang nagluluto ako ay nakatitig sa akin si Thunder habang nakaupo siya. Ayaw ko kasing tulungan pa niya ako na magluto dahil marunong na ako ngayon. Sa loob ng maging kami ay binuhos kong oras ko para magsanay.
Hindi na ako nagpatulong pa sa ibang tao, kaya natutuwa ako at proud sa sarili ko dahil nagawa ko matuto na ako ng mag-isa. Nahihirapan ako noong una at palagi nasusugatan pang kamay ko at napapaso ako. Pero dahil mahal kong ginagawa ko, natutuwa ko. Smell delicious, Han. Puring itandar ng maamoy niyang niluluto ko. Pagkatapos kong magluto, pinatikim ko ito sa kanya. Laking tuwa ko nang tumango siya sa akin at naka-thumbs up pa. Sarap, Han. Pwede na kitang asawahin. Sinabayan niya ng tawa, ang huling sinabi ng irapan ko siya. Bakit? Hindi mo ba gusto na maging asawa ko? Hinawakan niyang baba niya, tinimas-himas pa. Sabi mo perfect ako. Bakit parang ngayon umaayaw-ayaw ka pa? Mag-aral pa ako eh. Akala ko ba sabi mo sa akin maghihintay ka hanggang sa makatapos ako? Nakanguso kong sabi sa kanya. Yun kasi ang naging usapan namin at pumayag naman siya. Nakangiting pinisil niya na naman ang pisngi ko. I was joking, Han. Handa ako maghintay kung kailan ka magiging handa. Pangako yan. Dahil sa pagiging mabait mong boyfriend ko, nag-heart shape ako gamit ang 2 kamay ko. Hindi muna ako alis ng 2 linggo. Really? Tumango ako kay Thunder kaya tuwang-tuwa siya. Thunder's POV. Nagangat ako ng tingin nang pumasok si Eva sa opisina ko. Kuya Thunder, agad ko itong nilapitan at inabutan ng tubig. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya dahil sobrang putla ng mukha nito ngayon at parang takot na takot. Nagtataka ako dahil hindi naman ito mahilig lumabas ng mansyon na pinagawa ni Kuya Marcos para sa mga to. Hands-on mommy ito sa mga pamangkin ko kaya bakit kaya nagpunta ito sa opisina ko? Siguradong susunduin agad ito ni Kuya Marcos kapag nalamang nandito si Eva. Baliw na baliw kasi ang kuya ko kay Eva. Nagpagawa pa ito ng malaking mansyon dahil dito. Gusto kasi ni Kuya na magkaroon ng maraming anak na ayaw naman ni Eva. Kapag tumatakas si Eva para bumili ng pills si kagatong hinaharang ng kapatid ko. Napapailing na lang ako kapag naalala kong gumastos ng bilyon si Kuya para suhulan lahat ng medicine shop na huwag pagbenta ng asawa nito. Natigil ako sa pag-aalala na humawak si Eva sa braso ko habang umiiyak. Kuya Thunder, nakita ko si Romel. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Eva. That's impossible, Eva. He is dead. No, Kuya. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga siya. Nakakatakot ang tingin niya sa akin na parang galit siya sa akin. Natatakot ako para kay Marcus. Paano kung gumawa na naman siya ng masama at pagtangkaan ng asawa ko? Hindi ko makakaya na may mangyari ulit sa asawa ko. Lumuluhang wika nito. Gusto ko sanang yakapin si Eva para aluhin kaso tsak na malalagot ako kay Kuya. Kaya ginulo ko na lang ang buhok ni Eva. Namamalikmata ka lang, Eva. Maniwala ka sa akin, patay na si Romel. At hindi niya masasaktan si Kuya Marcus. Tumingin ako sa cellphone ko nang tumunog ito. Si Kuya Marcus ang tumatawag. Hello, Kuya. Nariyan ba si Eva? Sabi ni Manong Samuel, is she okay? Bakit umiiyak siya? Don't tell me na binuli mo na naman ang asawa ko. Gusto mo talaga masaktan, ha? Napangiwi ako. Kuya naman, ang bait ko na kaya kay Eva. Aray ko, malakas ang daing ni Eva. Napamura ako at hindi ko napansin pinisil ko na pala ng malakas ang pisngi ni Eva. Mahal, si Thunder pinisil ang pisngi ko. Ang sakit-sakit! Sigaw ni Eva na umabot sa pandinig ng kapatid ko. You are dead, Thunder. Loko ka talaga. Banta ni Kuya Marcus. Habang si Eva ay nakangising nakatingin sa akin na parang natuwa pa na binantaan ako ng asawa nito. Buti nga sa'yo. Palagi mo na lang nilalamog ang pisngi ko eh. Ginawa ko lang yan para matauhan ka. Patay na kasi si Romel kaya tumahan ka na at huwag ka nang mag-alala pa. Palusot ko. Tumango si Eva at saka bumuntong hininga. Tama ka, Kuya Thunder. Siguro ngayon na malikmata lang ako. O kahawig lang ni Romel ang nakita ko. Sige na, Eva. Bumaba ka na para doon na hintayin si Kuya Marcus. Taboy ko kay Eva. I know my brother. I'm sure I would get a punch in my stomach once na dumating ito. Kumunot ang noo ko pagdating sa tapat ng pintuan ng kondo ko. May nakita akong bulaklak at ilang regalo na para kay Morgana. Naka-indicate ang pangalan ng nobya ko rito kaya takang-taka ako. Hindi kasi ako bumili ng bulaklak ngayon kay Morgana dahil dumaan ako ngayon sa isang jewelry store para bilan to ng kwintas na mayroong picture naming dalawa. Tinignan ko ng masamang katapat ng padang ko. Ang condo unit ni Blake, lumapit ako dito at malakas na kumatok. Pero imbis si Blake ay isang babae nagbukas dito. Jean? Gulat na bulalas ko. Hi Thunder! Agad na bati ng dalagang nakangiti. Para sa akin bang mga bulaklak na yan? Bakit ikaw nasa unit ni Blake? Nasaan siya? Inis ako ng gagong yun ah. Alam ko siyang nagpadala nito kay Morgana. Sinong Blake? Tanong ni Jean.
Ah, siya ba yung dating nakatira dito? Well, sa akin ang unit na to dahil binenta na to sa akin. Ngumiti to ng pilya. Si Blake ba talagang hinahanap mo o baka naman takot talaga? Ouch! Dahil ni Jean ang ibato ko sa dibdib niyang mga bulaklak. My God, Thunder, nakakasakit ka na. Talagang masasaktan ka kapag nilandi mo pa ako. Manghang na sabi ko. You saw the girl I was chased before? Siya si Morgana, my girlfriend and my future wife. Kapag gumawa ka ng dahilan para masaktan siya, imasa ka ng babagsak ang negosyo ng ama mo at idadami kong karir mo. Thunder naman! Tinaas kong kamay ko para putulin siya. Stop acting like we are close, Jean. Yes, may nangyari sa atin, but it was a long time ago. Hindi ko alam kung anong rason mo't nagsisimula ka na naman naguluhin ako. But let me give you a warning. Hindi ko gusto na masaktan ang nobya ko dahil sa kakatihan mo. Naiwan itong hindi nakapagsalita pagkatapos ng mga sinabi ko. Inunahan ko na to. Alam ko kasi na may plano tong hindi ko magugustuhan. Ramdam ko yun at hindi niya ako maloloko. Ano man ang rason ni Jean ay wala akong pakialam. Kilala niya ang ugali ko. Ang banta ko'y tinutupad ko. Galit na hinagis ni Jean ang bulaklak sa sahig. Buwisit na Thunder yon, nanggagalaiting sigaw ng dalaga. Mula sa gilid ay malis sa pagkakasandal sa Blake at nilapitan to. Mukhang hindi mo magagawang paamuhin si Thunder, Jean. Paano ba yan? May usapan tayo na kapag hindi mo siya mapaamo, ay ilalabas kong ex-scandal nyo ng boss mo. Agad na umiling si Jean at nagmakaawa kay Blake. Please Blake, wag naman. Bigyan mo pa ako ng oras. Siguro sa ngayon ay may hirapan ako pero I promise na magagawa ko usapan nating dalawa. Takot na takot si Jean na ilabas sa publiko ni Blake ang skandal niya habang katalik ang boss niyang may asawa na. Masisira ang reputasyon niya bilang kinikilalang mabuting abogado. Tsak na magagalit ang magulang niya at baka itakwil pa siya. Ngumisi si Blake at mahigpit na hinawakan ng pisngi ni Jean para mapadaing ito sa sakit. Tiyakin mo Jean, nainip na ako. Gusto ko nang maagaw at makuha si Morgana. Hindi ko pa siya pwedeng kunin sa pilitan dahil sa usapan namin ng kanyang ama pero hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko. Mukhang hindi na si Morgana kayang manipulahin ng kanyang ama dahil mahal na nito si Thunder. Kaya gawin mong lahat para masira si Thunder kay Morgana. Pinigil ni Jean ang mapaiyak na mas idinin ni Blake ang kamay sa magkabilang pisngi niya. Hayop ka Blake, kung hindi dahil sa hawak mong video hindi kita susundin. Isip-isip ng dalaga. Hubad, utos ni Blake kay Jean. Paligayahin mo na lang ako na magkasilbi ka sa ngayon. Malandi naman ay diyang ka magaling. Mahinang sinampal ng binatang pisngi ni Jean nang hindi ito agad naghubad. Wag mo kong astahan na parang ngayon lang natin to ginawa. Hubad, utos ni Blake. Umupo si Blake sa sofa at inutusan si Jean upuan ng pagkalalaki niya habang nagpapakasasa sa katawan ng dalagay si Morgana ang iniisip niya. Malakas talagang tama ng binata kay Morgana. Ang gusto lamang niya noong una ay pagsawaan ito dahil isa lang naman itong kabayaran sa utang. Pero nagbago ng plano niya ngayon. He wanted Morgana for himself. Hindi lang niya maigaganti ang kapatid niya na sinaktan ni Thunder. Makukuha pa niyang babaeng gusto niya kapag nagtagumpay siya. Oh Morgana, aking ka lang. Nahibang na ungol ni Blake na ikinaikot ng mata ni Jean habang nagtataas baba ito sa kandungan ng binata. Morgana, nakakaawa ka naman dahil natuon sa iyong atensyon ng hayop na to. Tukoy ni Jean kay Blake sa isip niya. Nakipagtulungan lang naman siya kay Blake dahil hawak nitong bagay na magbubulgar sa kanyang sekreto. Pero kung ang dalagang masusunod, ay mas gusto niyang huwag itong tulungan. Tuso si Blake at masama. Hindi naman legal ang mga negosyo nito. Oo, isa itong drug dealer. At kahit patapos siyang babae at kani-kaninong pumapatol pero namimili naman siya ng nilalandi. Hindi kasama si Blake sa mga nilandi niya dahil takot siya dito. Ang paglipat ni Jean sa unit na ito at pagkukunwaring nabili ito ay kasama sa plano nila. Gusto ni Blake na mapaglayo na sina Thunder at Morgana. Ang totoo ay nabibilib siya sa dalaga. Paano kaya nito napaamo si Thunder? Natigil sa pag-ulos si Blake kay Jean habang nakatubad at kinuha ang phone na tumunog. Boss, nakahanda na mga babaeng dadalhin sa kasa. Sigurado ka bang isasama namin ang kaibigan ni Miss Morgana sa mga babaeng dadalhin doon? Shit, sinabi ko na hindi ba? Bakit kailangan ko pang ulitin? Hindi ba't kulang tayo ng isang babae? Isama niyo ng babaeng yun. Wala akong pakialam kung paano niyo siya kukunin. Ang mahalaga hindi tayo magkulang ng mga i-deliver. Galit na utos ni Blake sa tauhan ay kinatakot ni Jean at nang kausap nito sa cellphone. Bobo! Morgana POV. Sabi ko na nga ba't bagay sa yung kwintas na ito. Tumingin ako sa kwintas na sinuot sa akin ni Thunder.
Pendant nitong singsing na ibinigay niya sa akin noong umattend kami ng annual party. Ang sabi nito sa akin na itago ko ito dahil isang araw ay maulit ang eksenang iyon. Naalokin niya ako ng kasal. Han, thank you dito ha. Sobra ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala ko isang katulad mo. Hindi man ako pinalad sa ibang bagay, pinalad naman ako sa'yo. Promise, iingatan ko to, nang higit pa sa buhay ko. Madamdamin kong pangako sa kanya. Bawat araw na magkasama kami ay napupuno ng ligaya ang puso ko. Hinawakan kong mukha niya at ginawa rin siya ng halik. Sorry ha, kiss lang ang kaya kong irigalo sa'yo. Hayaan mo, balang araw ay mabibigyan din kita ng regalong ikakasiyang mo ng sobra. Kinuha kong phone ko na tumutunog. Number to ni Melay ang nasa screen ng phone ko. Morgana, totoo bang sinabi ni nanay na babalik ka after 1 month? Oo Melay. Hindi ka pa naman uuwi no ng probinsya? Sinabi kasi sa akin ni Melay na baka uuwi ito ng probinsya kaya kailangan niya na rin talagang umuwi para may kasamang nanay niya. Hindi agad nakapagsalita si Melay sa kabilang linya. Narinig ko na parang umiiyak ito. Melay, ayos ka lang ba? Ang totoo niyan Morgana, hindi eh. Ayoko kasing umuwi, ayoko talaga umuwi. Pero hindi naman pwede. Wika nito ng pautal-utal na tinig. Nag-alala tuloy ako sa kaibigan ko. Kilala ko si Melay na masayahin at positibo sa mga bagay-bagay. Kaya ang marinig na parang nanghihina ang loob nito ay nakakapagtataka. Teka, sino kayo? Bitawan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tumahimik kang babae ka. Punyeta, ang ingay mo. Sigaw ng isang lalaki sa kabilang linya. Nalaki ang mata ko sa takot at agad na tinawag si Thunder. Han, ang kaibigan ko na sa panganib siya. Please tumawag tayo ng pulis para tulungan siya. Nag-hysterical na ako habang umiiyak. Parang sasabog ang dibdib ko sa pag-aalala kay Melay. Sana'y ayos lang ang kaibigan ko. Dasal ko sa isip ko habang yakap ako ni Thunder na ngayon ay may kausap na pulis sa hawak na phone. Shh! Don't worry Han. Tutulungan natin ang kaibigan mo kaya huwag ka na mag-alala. Pag-aalo sa akin ni Thunder. Salamat Han.